Welcome sa Mel's Spearfishing TV na kung saan makikita kayo ng spearfishing activities. Balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Napakalma ngayon ng dagat ngayong umagang ito. Kaya dito na ako magdadive sa paboritong spot ko dahil napakalakas pa rin ng agos ngayon. Kaya subukan na lang ulit natin dito. Nagbabakasakali ako ngayong araw na ito is maganda ng agos. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkatapos kong makalod ng spear gun dito guys, naka-warm up na rin ako. Diretso na ako dito sa malalim na area. At dito ako magpipresto sa may biak na bato. Etong butas or biak na ito, isuan kasi ito ng mga red snapper. Palagi ako nakakahuli dito ng red snapper sa mga previous episode natin. Pagkapwesto ko dito, wala akong nakitang red snapper. At pagtingin ko dyan sa harapan ko, may nagmamasid na pala sa aking napakagandang isda, isang marble grouper. Kaya nilapitan ko na to para ma-close yung gap. At buti lang, napakaamo etong lapu-lapong ito. Hindi bumilis yung galaw niya. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Baka tirahin pa ng iba. Thank you Lord, akala ko hindi ito umagos. Kaya akala ko makakawala. Maganda pala yung patagos. Malakas din pala itong sling na gawa natin. Marble grouper. Matagal-tagal din tayo hindi nakahuli ng ganitong isda. Halos 5 months. Unang sisit natin sa paboritong spot. Ito't lumalakas na itong habagat. Gawa ng bagyong Inday. Napakalakas na bagyo. Pero buti lang malayo dito sa amin. Thank you Lord. Pagkalagay ko sa stringer na itong marble grouper guys, dahil medyo mabigat to, maglilimang kilo na kasi to. Kaya nilagay ko muna dito sa ilalim ng dagat, dito sa may corals, dito sa palaging sinasabitan ko para mas magaan ang pag-dive natin at hindi mabigatan tayo sa pag-ahon. At dito pa rin tayo nagpipwesto sa palaging pinapwestuhan natin. Dito natin nakikita yung mga ilak, pero sa pagkakataong ito is wala sila dito. At ilang saglit pa napansin ko nandun pala sa malalim na area sila. Medyo mahina kasi yung agos ngayon, kaya siguro nandun sila sa malalim na area. Kaya nagantay-antay na ako dito ng ibang isda. Dito guys, magre-resurface na sana ako. Pagtingin ko dyan sa malalim na area, may napansin ako isang dugtutuna, mga 3 kiluhin na to. Kaya tinutukan ko na to, ngunit biglang lumiko. Ayaw lumapit. Hinabol ko pa to, pero ayaw talagang lumapit. Paglipat ko dito ng pwesto, eto nakasulubong ako dito ng 2 batfish. Try ko itong ihawin, panain pala. Habang pababa ako, is mailap. Ayaw magpaihaw pa itong 2 batfish na to. Kaya hinayaan ko na lang ulit. Makalipas ng 2 oras ng pagdadive guys, wala na talaga nagpapakita. Simula mahuli natin yung marble grouper, hindi na nadagdagan. Mukhang mahina pa talaga ang labas ng malalaking isda ngayon dito sa mababaw na area. Hindi pa sila pumupunta dito. Kaya nag-last dive na rin ako dito. At dahil wala namang nagpapakita dito sa dive na to na malalaking isda, eto't may napansin akong 2 unicorn. Yung black na unicorn to, yung yahing kung tawagin dito sa amin. Kaya pinili ko na itong pinakamalaki dito sa 2 ito.
At eto lang din guys, yung mga nahuli ko. Isang marble grouper, saka isang unicorn. 2 piraso lang. Nag-dive pa naman ako, pero wala talagang nagpakita. Kaya pagkatapos kong ma-secure etong unicorn, kinuha ko na etong sinabit kong marble grouper kanina. Pag uwi ko sa bahay, etong marble grouper, binenta ko. Nagtimbang naman ito ng 4.9 kg on scale. Tapos binenta ko ng 200 per kilo. Kaya may kita na ako ngayong araw na ito ng 980. Okay na rin. 2 oras na dive ngayong umagang ito. The next day, pagdating ng umaga guys, eto patuloy pa rin tayo sa pagdadive. Patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng mga dragon dito sa ilalim ng karagatan. Eto't napakalma pa rin ng dagat dahil sa bagyo. Tumayo muna ako dito sa old spot ko na dito natin nakikita yung mga unicorn, yung mga original na unicorn. May local kasing unicorn. Yung mga local na unicorn is hindi ko talagang hinuhuli yon. Mas maganda kasi pag original yung papanain mo. Maraming bumibili pero pag local is bihira talaga. Kaya pag ko dito ng spear gun, eto na naging unang sisid ko. Dito pa rin sa pwesto kung saan natin nakikita yung mga unicorn. Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Eto, nagpakita na yung mga unicorn. Hindi lang masyadong makita dito sa camera dahil medyo malayo yung iba pero marami sila sa unahan ko. Etong isa is paikot-ikot na dyan sa harapan ko. Ayaw talagang dumiretso. Kung hindi ngayon napupugayan etong surahan nga ito. Kaya hindi ko na lang pinilit. Nag-surface na lang ako dito. Nakailan dive pa ako dun guys pero ayaw talagang lumapit ng mga unicorn. Paglipat ko ng pwesto along the way, eto nakita ko dito ng suno, coral trout. Dinapshot ko to, pero pagkapul ko ng trigger, ayun, hindi tinamaan. Napagaling umiwas na lapu-lapo yun. Pagkalog ko dito ng spear gun, eto, nakita ko pa yung lapu-lapo. At dahil nakapahinga na ako dito ng maganda, sumisid ulit ako dito para tirahin. Ngunit sa pagkakataong ito, is mailap na itong lapu-lapong ito. Nadaplisan kasi kanina yung pagkatira ko. Kaya hindi ko na pinilit, sinayaan ko na lang. Magpalaki na lang siguro siya para mahuli pa natin sa sunod na mga dive dito. At dito sa dive na to, nagpwesto na ako dito sa malalim na area. Dito kasi sa mga previous dive ko dito is nakakita ako dito ng mga red bass, mga tangige. At habang nag-aantay ako dito ng malaking isda, eto may napansin na naman akong isang coral trout. Nandyan, ngunit biglang tumalsik. Good na lang, pumunta dito sa may buhangin at lumapit pa sa akin. Kaya kinuha ko na to. Ito yung naging unang isda natin. At habang pataas na ako dito guys, ito ang hindi ko inaasahang makita. May napakalaking kingmak na pala ang palapit sa akin. Grabe, hindi ko inasahan yun. Siguro pag hindi nagpakita yung lapu-lapo, nantay pa siguro natin yung napakalaking tangiging yun. Grabe. Grabe! Pinagpakita ang napakalaking kingmak. Ay, ang laki, grabe. Kaso napaano na natin itong suno. Okay pa rin. Ay, sayang. Nagpapakita na sila. Pagkatapos kong makita yung tangigi doon guys, nag-dive pa naman ako. Halos naka 1 oras pa ako doon ng pag-dive, pero hindi na talaga nagpakita yung tangigi. Dumaan lang siguro talaga yun doon. Kaya lumipat ako dito ng pwesto. At dito ulit ako nagpwesto sa nahuhulihan natin ng surahan. Pero sa pagkakataong ito, is hindi na nagpakita dito yung mga surahan. Ang nandito lang is etong Harlequin Sweet Lips, pero napakaliit pa. Wala pang kalahating kilo, kaya hinayaan ko na lang.
At dito sa dive na to, lumipat ulit ako ng pwesto dahil pagod na rin ako dito. Dito na ako nag-dive sa mababaw na area. Nagbabaka sakaling madagdagan pa yung huli nating isa. Dito kasi sa spot na to is mahina talaga yung malalaking isda. Magpakita man sila dito, dumadaan lang. Hindi talaga yung tambayan nila. Kaya ang target ko talaga dito is yung mga unicorn. Buti lang, may napansin akong palapit na dalawang samaral. Pagka-pull ko ng trigger dito, ayun, napakaganda. Naka-double shot ako dito. Nag-alin kasi yung dalawang samaral, kaya natamaan yung dalawa. At eto yung naging pangalawa at pangatlong isda natin ngayong umagang ito. Halos tig 1 kilo naman etong samaral na ito, kaya goods na nahuli. At dito sa dive na to, palipat-lipat ako ng pwesto dahil hinahanap ko talaga yung mga surahan. Baka nandito lang kasi sila sa malapit na area. Kaya palipat-lipat ako dito ng pwesto at dito lang ako sa mababaw nagda-dive dahil pagod na rin ako. At habang nag-aantay ako dito guys, hindi naman ako nabigo. Nagpakita ulit yung mga surahan at ang dami nila dito. Hindi man ganun kalakihan itong mga surahan pero goods na. Mga 1 kiluhin na siguro to. Ang dami nila dyan sa unahan ko. Hindi lang makita yung iba dahil medyo malayo. Pero sa pagkakataong ito, sadyang mailap itong mga surahan ito. Ayaw talagang dumiretso para matira ko. Ayaw talagang lumapit ng sagaran. At dito nga, paubos na yung hangin ko, kaya hinayaan ko na lang, hindi ulit tayo nakapitas ng surahan. Pagkatapos ko makarecover ng hininga dito guys, makapahinga ng maganda, bumalik ako dito sa ilalim. Dito pa rin sa pwesto ng mga unicorn. Nagbabaka sakali ako nandito pa sila pagbalik natin. At habang nagpipripol ako dito guys, may napansin ka agad ako dyan sa unang napakalaking isda. Isang napakalaking mamsa pala. Napakaamo. Diretso, napakaganda yung galaw niya. Napakamalumanay. Mukhang curious sa kapugian ko. Kaya pagka-pwesto ko dito, pagka-close ko ng gap at nebit ko yung distance, tinira ko na to. Baka may tumira pang iba. Ay, thank you Lord. Nakaisa rin. Hindi na nagpakita yung mga surahan. Nabigla ako dito, biglang lumapit. Galing sa mababaw na area. Ay, nagpakita na rin. May pumalit dun sa tangigi nating hindi nakuha kanina. Dahil nakahuli na tayo ng suno. Mga 7 kilo siguro. Thank you Lord.
Pagkatapos kong masama itong napalaking mamsa sa mga huli natin guys, nag-dive pa naman ako dito. Nag-dive pa ako dun sa mga pwesto ng mga surahan pero ayaw talagang lumapit. Nandun lang sila paikot-ikot pag nakadapa ako. Hindi lang talaga lumalapit. Kaya pagkatapos din ito is umuwi na rin ako at nakaapat na piraso naman tayo. Isang suno, coral trout, 2 samaral at etong napakalaking mamsa. Pagkatapos kong maayos itong mga gamit guys, etong mga isda, malagay ko sa motor ko, eto, diretso na ako uwi dito. At habang pauwi ako dito guys, duman muna ako dito sa bahay ni Sir Darius Pamadico Pistijo na nandito yung nanay niya, nagbakasyon. At dahil nga nandito sila sa bundok, malayo sa dagat, bihira silang makatikim ng ganitong isda. Kaya duman muna ako dito sa bahay nila para bigyan ko ng ulam. At pagdating ko dito sa bahay nila, tamang-tama, nandito si Lola. Nagkwentuhan lang kami dito ng konting minuto, tapos umuwi na rin ako. Shoutout nga pala kay Novin John Bata, Romil Navarre, Jaber Family, Federico Jaber Jr., Hanford de San Jose, Anne Rosal, Patrick Pahalia, Ami Friend, Maylisa Fernando Jr., Ruel Bosque, Alexander Sidilia, Ken Lopez, Johnny Haisten, Danilo Adalem, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Mario Fermejo, Federic Tirado, Armando Suaverdes, May Agnes Stotze, Bonifacio Arbalate, Jovan Balaran, Yusdado Oraya, Kasumpang Family, Boots, Ellen May, Maya Otzel, Agustin Elisis Kasumpang, Lumagdang Family, Felix Lumagdang, Liberto Macaranas, Cesar Abling, Jeffer Binagen, Jason Alijo, Edison Abac, Damasco Family, Asyong Sandara, Anthony Fadera, Paragosa Family, Kayadong Family, Angel Anet, Felix Queroy, Rafael Recto, Natanya Mira Recto, Greek TV, Rinaldo Mahilo, Nelson Panturas, Brian Pagkaliwagan, Ronald Imbodo, Celos Family, Noel Grigo, Eduardo Yuson, King Bakay, Lordwin Baronda, Edwin Balmis, Aljibar, Raymond Musong, Peace is my hobby official, Gin Ilihorde, Raymond Gondran, Teo Bong, Joel Ranas, Gil Magallanes Sr., Erwin Labin Malayan, Ronnie Alo, Alo Family, Ronron TV, Tingala Family, Flora Family, Dong Spiro, Marlon Hamisola, Lore Abidal, Milagrosa Jo, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagka uwi ko dito sa bahay, eto tinimbang ko na itong mamsa at umabot naman ito ng 7.6 kg on scale. So nabenta ko itong mamsang ito ngayong araw na ito, 7.6 times 220. Bali nagkita naman ako sa isdang ito ng 1,670. Kaya goods na nakita sa 3 oras na dive. At etong samaral is ito yung uulam namin ngayong tanghaliang ito. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.